Okay, heto na nga no. Pag-usapan natin itong administrasyong Marcos o mismo si Marcos Jr. Pag-usapan natin ang kanyang pagbagsak. Bakit natin nasabi na unti-unti nang babaliktad ang kanyang mga kaalyado? Babagsak na talaga si BBM. Sa dami-daming controversies, sa dami-daming issues, ay nakikita natin sa mga balita na babagsak na ang administrasyong Marcos. Ayan po ay nakakalungkot ha. Hindi po tayo masaya niyan kasi kung babagsak ang administrasyon, babagsak rin ang Pilipinas. Pero, yan ang palatandaan na nangangailangan na po tayo ng bagong leader. Okay? Hindi na po natin kailangan ng leader na bangag. Dito sa vlog natin ngayon, medyo may napapansin tayo na yung mga dating kaalyado ni BBM ay bumabaliktad na at ayaw na siyang suportahan. 'Di ba? Ano yung payo ko kay BBM noon, 'di ba? Huwag kang masyadong kampante BBM na yung mga nakapalibot sa iyo ay totoo. Kasi po, hindi lahat ng mga kaibigan mo, yung mga magagandang ngumingiti sa inyo araw-araw ay kakampi mo. Babaliktad yan as soon as wala ka ng power, BBM. Totoo yan. Totoo yan. Most likely, yung mga nakapalibot sa inyo ay maganda yung ngiti nila kasi may kapangyarihan ka pa, may makukuha sila sa inyo, 'di ba? Meron tayong mga kaibigan na ganyan 'di ba? Yung mga taong alam nila na may makukuha pa sila sa inyo ay didikit at didikit yan sa inyo. Marami akong kaibigan na ganyan, na didikit lang yan sa iyo kasi may makukuha sila. Pero itong in the case of Bongbong Marcos, kung saan ka pupunta, nakapalibot sila sa inyo. Kasi yummy ka pa sa paningin nila Presidente ka pa. Pero noong nagdeklara si VP Sara na tatakbo siya sa 2028, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi may ipapakita akong video sa inyo na dati itong sumusuporta sa administrasyong Marcos. I'm talking here of the House of Representatives. Ang mga kongresista, di ba, lagi kong binabanggit dito sa vlog ko, di ba, na one of these days, babaliktad yung mga kongresista na yan. May nagparamdam na. May nagparamdam na ayaw nilang suportahan ang impeachment complaint sa Kamara laban kay VP Sara. Di ba sabi ko sa inyo? Kaya nga, lagi kong pinapayuhan si BBM yan sa mga vlogs ko. No? Na igat ka. Kasi nangyari na yan kay former President Duterte. Noong time na si former President Duterte ay malakas pa at meron pa siyang the first 3 terms, the first 3 years ng kanyang pagiging presidente ng Pilipinas ay halos lahat ng mga kongresista ay sip-sip kay Duterte. Kung pwede palang humalik sila kay Duterte, humalik sila. Gawin nila ang lahat. Ganyan rin ang nangyari kay BBM. Nakita na natin yung pattern ng mga politicians na ito. At ngayon naman, nakikita natin na parang ayaw na nilang sumuporta sa impeachment ni VP Sara. At alam ko, babaliktad ito. Babaliktad ito na doon na sila susuporta sa bagong may kapangyarihan. At alam naman natin yan, may nakikita tayong mga videos kay VP Sara na talagang it's a clear evidence na mahal siya ng taong bayan at mananalo. Kasi, mantakin nyo, sa isang mga gatherings, sa isang malaking event na kung saan invited itong si VP Sara, ay nagkakagulo po ang taong bayan.
halos yayakapin si VP Sara, nakikilig sila, naghihiyawan dahil sa presence ni VP Sara sila ay tuwang-tuwa at masaya talaga sila. So, syempre, itong mga bagay na ito ay nakikita ito ng mga House of Representatives, yung mga kongresista dyan. E di syempre, ayaw nila na matapos ang kanilang karir. So, anong gagawin nila? E di syempre, palubog na yung barko ni BBM, ano yan? Tatalon yan sa barko ni VP Sara. Diba? Tatalon yan sa barko ni VP Sara. Yan ang punto natin dito, okay? Ito, ipapakita ko itong balita na ito. Kayo nang humusga, ito, i-play natin. By the way, like and share at subscribe, follow Donmar TV, okay? Ito. Panoorin nyo ito. Samantala, posibleng hindi suportahan ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP sa Kamara. Hindi na suportahan? Itong NUP na ito yung pinakamalaking partido dyan sa House of Representatives. Dati sumuporta ito sa impeachment ni VP Sara. Di ba? Pero ngayon, anong nangyari? Mukhang ayaw na nilang suportahan. Ayaw na nilang suportahan, di ba? Sabi ko sa BBM, hindi ka naniniwala eh. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Miyerkules ng gabi, February 25, nang maglabas ng pahayag ang pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara, ang NUP. Ayon sa NUP, sa kasalukuyan, wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling buksan ang ito yung reason ng NUP ha. I'm talking here of the NUP. Ito party list ito eh. Mahigit sila yung pinakamalaking party list sa House of Representatives na ang daming miyembro. Aabot ng 40 plus. Ang dami na yan, okay? Kung hindi po ito susuporta itong grupong ito, goodbye impeachment. Ito yung nila babasahin natin. At this stage, the NUP has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues that have already been subject of prior inquiries and extensive public hearings, unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for impeachment complaint. The NUP will most likely not vote in favor of this measure. Kasi kung wala silang makita na sapat na reason o ebidensya na dapat i-impeach si VP Sara, ayaw nilang suportahan. Ang sakit naman. Di ba? Alam niyo, ang NUP, dapat ganito rin ang ginawa nyo noon kay VP Sara. Sa bagay, may maleta siguro. Di ba? Ano sabi ni VP Sara? Pera-pera lang yan. Kailangan ng kaching-kaching. Kaching-kaching-kaching. Baka kulang sa kaching-kaching-kaching. Kaya ayaw na nilang suportahan ang impeachment complaint kasi wala nang maleta eh. Naubos na yung maleta. Syempre, nag-iingat siguro sa mga maleta ngayon kasi alam nyo naman, mainit ang usaping maleta. Mamaya may sasabihin ako sa inyo may grabing ebidensya patungkol dyan sa maleta na yan ha. Kaya ayaw na naming suportahan yung impeachment ni laban kay VP Sara eh. Wala na kasing maleta eh. Anong sabi ko sa iyo, BBM? Wag kampante ng kampante. Kasi alam nyo, no? Ako, imagine ang isang presidenteng matino na si former President Duterte, ginigipit nga ng mga kalaban nung wala na siya sa gobyerno. Now, ang tanong ko, how much more itong si Bongbong Marcos ngayon? Na ang daming issue tungkol sa kanya. Imagine, the flood control anomaly. Kasali man siya dyan sa issue na yan.
What do I mean kasali siya? Kasali siya na nabanggit ni Zaldico. So, hindi pa husto. The people is not satisfied with the reaction of the Malacanang kung paano inexplain nila ang kanilang sarili. Merong mga taong bayan, most but not all pero majority of the Filipino people naniniwala na may kinalaman si Bongbong Marcos sa flood control anomaly. Naniniwala sila. So, meaning to say, kung ganun po ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas, they are not satisfied with the yung paliwanag ng Malacanang. Kasi syempre may aligasyon. Doon kasali si BBM dyan. Si BBM ang pumirma. Nakatanggap ng maleta si BBM. Hindi. Nagpaliwanag nga si Auntie Claire Castro pero mas lalong nagalit yung taong bayan. Kasi instead na magpapaliwanag ang si Auntie Claire na walang kinalaman si BBM, mas lalong niyang ginagalit Nakipagbardagulan ang squatter na taga-palengking si Auntie Claire yan ang di ba? So, ako, sasabihin ko na lang sa administrasyong Marcos, especially kay Bongbong Marcos, good luck na lang kung tapos na yung pagiging presidente mo. Good luck na lang. Ang daming magkaso sa'yo. Yun ang analysis ko daming magkaso sa'yo. Mga isyong naimbestigahan at natalakay na sa mga public hearing. Kaya kung walang lalabas na malinaw at matibay na ebidensya na makapagbabago sa batayan ng reklamo. Itong NUP na ito, gusto nila ng sapat na ebidensya. Gusto nila ng talagang mapapatunayan na we have to support the impeachment complaint ni VP Sara kasi may klarong ebidensya. Paano yan ngayon? Walang klarong ebidensya. Sabi nga nila, wala pa silang nakikita Kasi hindi naman pwedeng ulitin kung ano yung reklamo noong binasura na impeachment, yun pa rin ang gagamitin mo. Hindi na nila susuportahan. Ang impeachment, malamang ay hindi ito susuportahan ng NUP. Pinangungunahan ng NUP na may mahigit. Kaya ako, Bongbong Marcos ito lang yung masasabi ko sa iyo, maghanda-handa ka na. Mag-impake ka na. Kasi po, there will come a time. Hindi ko nga, baka nga 2027. Hindi ka na aabot sa 2028. Magbaliktaran yan lahat Na 40 miyembro. Kaya nga sabi ko, good move talaga yung ginawa ni VP Sara. Na pinaalam niya sa buong Pilipinas, sa taong bayan, na tatakbo siya sa 2028. Ano ngayon? Nagkagulo na. Nagkagulo na. Yung mga plano ng mga governors, plano ng mga congressman, biglang nasira yung plano nila. Di ba? Sa House of Representatives. Kasi may effect yan Kapag i-announce yan ni VP Sara, syempre alam ng taong bayan. Malalaman yung buong sa mga probinsya, tatakbo si VP Sara. Kung tatakbo si VP Sara, yung governor namin at yung aming congressman, ang tanong, susuportahan ba si VP Sara? Kasi syempre yung mga taong bayan nakasuporta yan kay VP Sara Di, iisipin yan ng mga governors at mga congressman. Patay tayo dito sa ating mga constituents. Kung hindi tayo magpakita ng suporta dito kay VP Sara, wala na tayong karir nito sa 2028. Di ba? Look at what happened now kay Pam Baricuatro sa Cebu. Nanalo yan si Pam Baricuatro dahil itinaas ni VP Sara at ni former President Duterte ang kamay ni Pam Baricuatro. Di syempre yung Cebu, maka-Duterte yan lahat. Pero look at what happened now. Ang taong bayan sa Cebu ay napansin nila na ang circle ng mga politicians ni Pam ngayon ay nakapalibot ang mga bagong Pilipinas ni BBM. Di syempre ang mga taga Cebu nagalit kay Pam. Kasi noong
nag-announce si VP Sara na tatakbo siya sa 2028, no comment si Pam. Walang prinsipyo itong babaeng ito Akala natin na sasabihin ni Pam na, oy, susuporta ako kay VP Sara kasi yan naman talaga ang reason na nanalo ako ang mga Duterte. Susuportahan ko yan. Pero anong ginawa niya? Ano yung balik niya? Sabi niya, I don't want to comment kay I don't want to talk politics. Hello? Bago ka nakaupo ka dyan dahil kay VP Sara. Ito, marunong rin itong si Pam Baka mag-Gwen Garcia part 2 ka. Pagkatapos ng bumitiw sa pagsuporta sa mga Duterte ay binasura na. Kasi ako kayong mga taga Cebu, ito lang may sasabi ko. Bantayan nyo yan si Pam. Kung mapansin nyo yan na manggagamit yung babaeng yan, huwag nyo nang iboto yan. Bantayan nyo lang bantayan nyo lang. Kasi kahit man lang walang remorse itong babaeng to. Kahit man lang sinabi niya, I'm happy na nadeklara na ni VP Sara. Syempre sinuportahan po tayo sa pagtakbo natin, susuportahan rin natin kung para naman yan sa ikakabuti ng ating bansa. Ganon sana. Ang nangyari ngayon kay Pam Baricotro, parang natakot siya na magsabi o mag-comment siya dito kay VP Sara kasi siguro, pinakain siguro ng maleta. Hindi, nag-ano lang ako nagtataka lang ako. Baka nakatanggap rin ng maleta. O budget ba? Hindi tayo nag-aakusa, nagtatanong tayo. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Bigla. Di ba? Pam! Sagutin mo yung mga issues, Pam, ha? Hinahangaan ka pa naman namin. So, bakit ba? Anong nangyari? Nalaglag ba yung maleta? Nagtatanong lang tayo ba? Alam nyo naman ang politika talaga. Ang hirap talaga kapag boboto tayo ng isang politikang tao. Hirap ka. Yan talaga, laro ng politika Pibs ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Sarap ng kape, guys. Okay. So yun na nga, no? Yan ang dahilan na bakit dapat nang maghanda-handa si BBM. Kasi ang baliktad, ang spelling ng baliktad ay baliktad pa rin. Gusto niya ispellingin ko pa yung baliktad na yan eto pa. Ang gobyerno, ito pa si BBM. Ang nangyari ngayon kay Tatay Digong sa ICC, kagaya rin yan sa mga dati nating mga OFWs na basta may isang ipapakita ko sa inyo itong video na ito. Inihalin tulad si Tatay Digong nung isang Pilipina na nasangkot po na may kaso sa ibang bansa na hinatulan na ng death penalty. May obligasyon po ang bansang ito na kahit sinong Pilipino ay nasa batas natin yan, no? Na dapat ang Pilipinas ay una itong tumulong. Like for example, meron po tayong mga Pilipino sa labas na may kaso, nakapreso. Obligasyon po ng Pilipinas na yung mga Pilipino sa labas ay ibalik dito sa Pilipinas. Meron po tayong batas niyan. So, itong si Attorney Delgra, sinabihan niya itong Administrasyong Marcos na bakit wala kayong ginawa?
Si former President Duterte, kahit hindi nyo sa Tagalog. Yung pinagtawanan ako ng asawa ko eh. Ano yun? Kahit hindi nyo kikilala kikilanin. Ito na lang, i-Englishin ko na lang. Kahit you will not treat him as a president. Yun na lang, di ba? Kahit hindi mo iti-treat as president si Duterte, kahit isang Pilipino na lang, obligasyon nyo, itong administrasyon na ito, na ibalik nyo si Duterte. Which is tama naman eh. Pero mantakin nyo, former president pa yan ng Pilipinas. Former president ha. Tapos hindi pa bumaba ang rating niyan hanggang sa last year ng kanyang pagiging presidente. Tumaas pa yung rating. Mahal yan ng Pilipino. Tapos itong administrasyon na ito walang ginawa. Wala man lang kayong ginawa para makatulong na maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas? So anong tawag namin sa inyo? Kayo. Tama siguro. Shall we say, kaming taong bayan, sasabihin namin na tama na binigyan ninyo ng maleta ang ICC? Grabe. Di ba? So, halatang halata na ayaw nilang tumulong kasi natatakot sila kay Duterte. Yun na, huwag na tayong magbulahan. Ginusto rin nila ang nangyari. Ito, yung balita, ipakita natin. Naniniwala si former Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman at ngayon legal member ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat tulungan ng gobyerno ng Pilipinas na mapauwi ang dating Pangulo. Ayon kay Atty. Delgra, matagal ng mandato ng kahit sinong administrasyon na kung mayroong Pilipino mandato ng kahit sinong administrasyon na ang isang Pilipino, obligasyon natin na pauwiin dito sa Pilipinas. Nung nasasakdal sa ibang bansa ay dapat ibigay ng Pilipinas ang lahat ng assistance para ito'y mapauwi. Halimbawa pa... Pero ang ginawa nila, lahat ng assistance sa ICC. Mantakin nyo ha. Instead na gawin nila ang lahat ng assistance para maibalik nila si Duterte sa Pilipinas, ang ginawa nila, lahat ng assistance na kailangan ng ICC para lang makulong si Duterte, ginawa nila. Ay, nako. Ito ang naging sitwasyon ni Mary Jane Veloso. Yan pala, si Mary Jane Veloso, di ba? Naalala nyo ito? Napauwi ito sa Pilipinas. Ginawa ng lahat kasi mandato yan ng bansang Pilipinas. Halos, ano na ito? I-death penalty na ito sa labas. Pero anong ginawa ng gobyerno? Tinulungan. Pero si Duterte, wala. Ganyan sila kagarapal. Convicted na at nahatulan ng death penalty pero ginawa ng Pilipinas ang lahat ng paraan para ito ay mapauwi. It is the policy of government to extend all necessary assistance to bring that Filipino back home. Paano yan? Itong administrasyon na ito, insecure kay Duterte. Wag na tayong magbulahan. Ginusto rin nila yan na napunta si Duterte sa ICC. Plano nila yan. Ginusto nila yan. Sila ang may gawa niyan. Di syempre, kinalimutan na nila ang mandato nila. Di ba? Kinalimutan na nila. Ito ha. Ang ICC investigators inakusahan ng umano'y bribery at corruption nitong si Attorney Baligod. Sino ba itong si Attorney Baligod? Ito lang naman yung nagsalita o para na rin siyang spokesperson dito sa 11 ex-Marines na di umano'y mga dating
trabahante at escorts ni Zaldico. Okay? Na nag-testify sila na sila yung naghatid ng mga limpak-limpak na mga maletang pera galing sa isang korupsyon. Okay? Na pati itong ICC ay nakatanggap. Eto kasi ginigisa siya dito ng One News. Okay? Ginigisa siya. Parang tinitest ang kanyang credibility. Nagtataka nga ako dito sa mga news anchor na ito na instead na magtatanong lang kayo dito sa mga parang kinukontra pa nila. Halatang-halata itong itong One News Halatang-halata sila na para bang dapat naman nating i-entertain itong mga serious allegation na ito kasi bayan ang nakasalalay natin dito. Pero ang ginawa nitong One News na ito, parang kine-question nila ang credibility nitong si Attorney Baligod. Hindi naman tama yon. Dapat, kung hindi kayo naniniwala sa kanyang statements, tahimik lang kayo. You just have to listen their opinions, their statements, at wala kayong karapatan para parang inano ninyo parang nakipagdebate pa kayo sa kanya di ba? Ito panoorin ninyo. Are you accusing the ICC investigators of bribery and graft and corruption? Yes, that is clear. They committed bribery, they committed graft and corruption. Okay. In the technical meaning of those words. Then why were you countering Ed before? That was his question. Si Ed Lingaw, tinawanan pa niya. Kayo na nga ang nag-invite niyan Pasalamat nga kayo na nagpapa-unlock ng interview yan sa inyo para sa programa ninyo, patos pinagtatawanan nyo pa. Wala rin kayong mudo mga news anchor kayo, halata kayong mga dilawan yung mga puso ninyo. Di ba? Ang trabaho po ng news anchor, hindi po kayo makipagdebate sa mga in-interview ninyo, kundi magtatanong lang kayo at makinig. Di ba? Kung ayaw nyo sa sagot niya, edi tahimik. Opinion niya yan Ang hirap ninyo is kung hindi nyo nagugustuhan yung mga salita ng in-interview ninyo, parang kukontrahin ninyo. Gusto nyo kayo magkapag-debate pa kayo Okay. Right? Anyway, Okay, let's move on. Okay, let's move on. Gusto pa siya magpaliwanag, pero let's move on. Saka rin Yung babae nakaputi, yung katabi ni Idlangaw. Your premise evidence. of, That is a very serious allegation to make. And you said yesterday you had substantial evidence. So where's your evidence? And I'm not talking about the affidavit because as we know, affidavits, especially when they're not signed. Attorney Baligod, wag ka nang wag ka nang magpa-interview dyan sa mga News 5 na yan. One News na yan. Hindi yan nakakatulong. Next time, wag ka nang magpa-interview dyan. Mean nothing. Where's your evidence? As I said, you await after I have filed it with the Ombudsman. And going back to the premise, as I said, I want to correct the factual premise of what Mr. Ed Lingaw said a while ago, that the $2 million were given to the ICC. Wala po yan sa affidavit. So linawin lang natin. Sir, Meron but po you bang also dinala yung mga mentioned the ICC? 56 million. Ano ba yung programa nyo? Magsabay-sabay kayong magtanong. Paano mag-answer itong si Attorney Baligod sa inyo? Nako. Pesos, if I recall correctly, you mentioned dalawang maleta with 56 million pesos each converted to $2 million that were turned Yes. over to Trillanes for the use of the ICC investigators? Hindi po. Did I hear you right But, that yesterday? You are basing your comment on what you claim as having publicized in social media. Di po ba? Na-unsign yan? Sir, the 56 million was something I heard from you yesterday, and the two maletas, and converted Opo. to $2 million. Ito po yung sinabi ko exactly, no? Before December of 2023. Yes, sir. That's the one. Okay? Ay
Ito naman kasing si Attorney Baligod eh. Attorney, kung babasahin ninyo yung affidavit ninyo, nabasa ko doon na some members sa mga 11, correct me if I'm wrong ha, pero ito yung nauunawaan ko sa affidavit ninyo, na some members of the 11 ex-Marines, nabanggit doon sa affidavit ninyo na nag-cramming silang pumalit o bumili ng dollars. Baka nakalimutan mo yun, attorney ha. Basahin mo yung affidavit ng itong mga ex-Marines na ito. Nabanggit doon na bumili sila ng dollars. Bakit naman kasi bumili sila ng dollars? Kasi yung maleta, sa pagkakalam ko ha, ito yung naunawaan ko. Yung maleta, in peso yun Tag 1,000 at 500 yung pera. So, syempre, bibili sila ng dollars. Kasi hindi naman pwede na ibigay nyo yung maletang pera sa mga taga-ICC na hindi man nila magamit doon yung peso. So, kailangan nilang magpalit ng peso to dollars. 'Di ba? Kaya, kung bibigyan na nila ng $2 million, di umano, itong mga taga-ICC, at least buo na. Hindi na dapat, wala nang problema ang mga judges na ito. Itong si Chantal na itong nabanggit doon sa affidavit na binayaran di umano. 'Di ba? Into dollars na. Attorney, ipaliwanag mong mabuti kasi. Palit ang mga tao ni Zaldico ng 112 million equivalent to $2 million. At ang sinabi ni Mark Tiksay at saka ni Paul Estrada, pinaghahandaan nila ang pagdating ng mga foreigners. Wala Okay, pong Nakarating po ba sa foreign? Actually, may point itong argumento na ito ha. Ito analysis ko ito. Kasi, mantakin nyo ha, kung ikaw yung mga taga-ICC, gagawa ka ba ng paraan na pupunta talaga kayo dito sa Pilipinas? Effort yun 'Di ba? Effort yun, tapos talagang gagasta kayo. Sino ba namang ICC na pupunta dito sa Pilipinas na wala kayong makukuha? Di ba? Kung iisipin mo ba, bakit naman ako mag-e-effort dyan na ipakulong yan si Duterte? Na pwede mang magagalit pa yung mga taong bayan sa Pilipinas. Mag-e-effort ka talaga na pupunta sa Pilipinas? Mag-e-effort ka talaga na dalhin si Duterte doon sa ICC na pwede naman nila yung hindi dalhin? Di ba? So, bakit ang mga taga-ICC, they are very motivated to go here in the Philippines para i-rolling yung process ng pagdakip ni Duterte. Hindi mo yan magagawa kung walang mga kaching, 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 kaching. Diba? So, posibleng tama itong argumento nila na naghahanda ang mga tauhan ni Zaldico kasi sino ba ang nag-utos kay Zaldico? Sino ang boss ni Zaldico? Si Martin Romualdez. Sino ang boss ni Martin Romualdez? Si Bongbong Marcos. Di ba? Konektado yan lahat. Ito yung laman ay analysis natin na hindi tayo nag-aakusa. So, posible itong argumento na ito na binayaran ang ICC. Kasi, kung gagawa man ako ng problema, no? Tapos wala naman akong makukuha sa problemang yan, bakit ko gagawin yan? Di ba? So, bago ko gagawin yung problema na yan, at least meron akong matanggap. Nakatumbas rin sa problemang yan. Di ba? Common sense lang Common sense lang talaga Yan. Nakarating Ano po? po ba sa foreigner? Nakarating po ba sa foreigner yung pera na yon? Or kahit directly or indirectly? Wala pong sinasabi ang mga dating sundalo na nakita nila. So I hope
kayo mga ex-marines rin, i-gather nyo ng mabuti yung mga ebidensya ninyo. Kung meron kayong video, ako payo ko lang ito ilabas nyo na lahat yung ebidensya para mawindang na yung taong bayan. You have to create noise. Para sa akin you have to create noise. Kasi ito lang yun ang analysis ko. Wala nang silbi ngayon ang institusyon natin sa Pilipinas. Lahat ng institusyon natin ngayon ay pabor kay BBM. Kahit pupunta pa kayo sa Ombudsman, pupunta pa kayo sa NBI, sa DOJ, lahat na lang siguro, hindi kayo susuportahan yan. Kasi ang mga target ninyo, si Zaldico, si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, yun ang target ninyo, mga malalaking tao. E di siyempre, nagkampihan yan sila So, wala na yung suporta. Now, ngayon, ito yung analysis ko. Mas mabuti na lahat ng ebidensyang meron kayo na talagang legit, i-post nyo na sa social media para magkaroon ng ingay sa social media. Para alam ng taong bayan na dapat na tayong sumuporta kay BP Sara kasi itong administrasyon na ito, wala na talaga. Pinagloloko ang taong bayan. Yun lang, di ba? Na yung 2 million ay inabot sa ICC investigators. Wala po yan sa affidavit. Well, actually, sir, my Inabot question po ba kanina yung was pera kay eh. Senator Trillanes? My question Inabot po kanina ba was yung pera kay with regard to Senator? the $2 million. Yan ang problema sa inyo May ano ba kayo? May pattern ba kayo kung sino ang mag-unang mag-question sa iyo? Professional kayo, news anchor kayo, tapos sabay-sabay kayong magtanong? You said yesterday that it was turned over to Trillanes for the use of the ICC investigators. I also never said that you said that it was given to them. That's what I was asking, whether it was given to them or whether it was used for their spending. That's why po, I wanted to clarify a while ago your factual premise. There is nothing in the affidavit, and I did not say anything to the effect that the $2 million were turned over to Trillanes or were given to the ICC investigators. Ang sinasabi lamang po ay, ang sabi ni Paul Estrada, pinaghahandaan nila ang pagdating ng foreigners. So hindi niyo po alam kung sino yung foreigner na yon. Eventually, ang sabi ng mga sundalo na ito, in their affidavit, they Yes. claim that they eventually came to know who these foreigners were. At ito na nga yung mga ICC investigators. Sinabi po ba nila na napunta sa mga foreigner na yan in any way, directly or indirectly, yung $2 million or yung 56 million per maleta na pera? Actually, maganda yung tanong nung isang news anchor na nasa ilalim. Maganda yung tanong. What is clear is what Paul Estrada and Mark Tiksay said to these soldiers, no? Na pinaghahandaan natin ang pagdating ng foreigners. Okay. So, Pero walang nabanggit kung saksi sila mismo na naibigay yung pera. Yan ang i-clarify ninyo, ha? hanggang dun So lang walang po ang direct alam nyo, statement sir. na ibinigay. Sorry. So hanggang dun lang po ang alam nyo, sir. Wala po nakakita that this money was in fact handed over, or nobody has evidence at this point that the money was given to these so-called foreigners. Tama? Yeah, that's Okay. correct. Doesn't that just collapse your whole argument? What is my argument? Which is that That- there was bribery involved, there was graft and corruption involved with the ICC investigators. Look, And by the way, how would the Marines recognize the ICC investigators? Let me respond to that. The bribery and graft and corruption are centered on the fact that they were all of their expenses were paid for by Saldico and Sani Trillanes. Corruption din yan. Di ba? Corruption din yan. If the money used for that is money of the people, corruption din yan, di ba?
Ano pa News 5 parang i-discredit pa nila si Attorney Baligod Eto pa, may mga ebidensya pa. Tinanong siya ng itong programa ni Ted Filon. Hindi lang mga pictures pala ito. May ebidensya pa. Ito, panoorin nyo. Aside from the photos, sir, ano pang ibang matibay na ebidensya ang hawak po ninyo ngayon? Kasi kayo nga po ang, kumbaga, spokesperson na tumaharap para po dito sa 18 mga dating sundalo na ito na sinasabi ninyo. Meron po ba tayong halimbawa, may recorded videos po ba? Meron pa po bang recorded notes na ilalabas soon? Ma'am, yung iba dyan kasi ay it is a still capture of videos, no? So halimbawa, meron namang video na kinuhanan nila yung buong bahay kung saan sila nag-deliver. Yes po. Oh, okay. So, dun sa... So imagine niyo yun yung mga pictures na nakikita natin na pinost nila sa social media, mga still pictures yon. Videos pala yun Tungkol naman po doon sa ICC, ay meron din po silang mga litrato kung anong room number nag-stay yung mga taga-ICC. Pati sa loob ng kwarto o unit, ay in-inspect din po nila. Nandun din po sa kanila yung mga numero ng mga taga-ICC na kanilang sinusundo sa airport na nanggaling kay mga ganun po. So, ibig sabihin, sir, yung iba pala dito sa nasa affidavit, hindi lang siya basta picture, videos po ito na napanood nyo rin po, sir. Di ba? So, grabing ito, skandalo ito. Hopefully, ma-post nila yung mga videos na yan para huhusgahan rin ng taong bayan yan. Di ba? Huhusgahan rin yan. Okay? Heto pa, si Dilima. Kasi nadawit yung pangalan ni Dilima dito. Ito si Dilima, pakinggan natin ang kanyang reaction dito. Iyayari na nadadawit yung pangalan ninyo. Kung hindi po totoo, ano po kayang motibo nito? Bakit ganito at nadadamay pong pangalan nyo? Ito po yung naiisip kong posibleng motibo. Kasi nga po, alam nyo naman na magiging active ako ngayon sa impeachment proceedings against VP Sara. And then even before that, di ba nung nagka-Quadcom hearing, ay naimbitahan po ako doon 2 beses na resource person. And I did testify about the DDS and then yung mga EJKs doon. At nakita nyo nga yun, nakatabi ko pa nga yung dating Pangulo doon sa hearing na yun. Di ba? So, Teka lang, and then, eto nga, magsisimula na yung impeachment proceedings sa Lunes before the Committee on Justice. And I happen to be an endorser of 2 out of the 4 complaints. At saka, hindi naman ako nawawala sa radar nila yung mga yan. Yung mga gusto talagang manira sa akin na hindi ko nga maiwasan isipin yung alam nyo na, yung ginawa nga sa akin noon, yung mga pag-imbento din ng mga testimonya sa akin ng mga so-called witnesses na yon from the National Bilibid Prison. So parang nagiging copycat sila ng mga pinaggagawa noon ni Secretary Aguirre. Kasi he was overlooking all of those operations ng black propaganda and smear campaign against me, all that vilification. Kaya lang, ayaw ko nga sana talagang patulan ito. But I had to issue a statement yesterday, a short reaction, kasi baka may mga mapaniwala na mga gullible. Although siguro naman, hindi naman nila basta-basta maloloko yung karamihan ng mga tao sa ganyang mga istorya. Napaka-ridiculous po yan. Whether maleta yan o paper bag, wala po akong natatanggap. Kung kanino mga paper bag ng pera, kung ano ng supposed na laman ng paper bag na yan. Opo. Ma'am. Okay, ito yung comment ko dyan. Kasi it's a question kung maniniwala ba tayo na itong si Congressman Dilima ay nakatanggap rin ng maleta. Okay? Naniniwala ba tayo dyan o hindi? Ngayon, ito lang yung aking napapansin. Si Dilima, nakulong na ito.
dahil sa kaso nga sa doon ng time ni former President Duterte na involved siya sa yung corruption sa loob ng bilibid na tumatanggap nung mga ganon. Siyempre nanalo si De Lima, no? Kasi nga yung mga witnesses, yung iba nagkurgur at kung whatever reason nanalo siya. Okay? So, for how many years na nakulong si De Lima, sa loob ng kulungan, inanalyze ko yan eh. Kung nandoon ka na sa kulungan, marirealize mo na, gusto mo na lang peace of mind. Kapag makalabas ako dito sa kulungan, kasi meron yan eh. Merong mga taong ganyan na ayaw na ng gulo. Nakalabas na siya sa kulungan. Mas pipiliin na lang ni De Lima na she will live peacefully. Okay? Kasi nakulong na ako, tapos nakalabas na ako. So ito na yung chance na ayaw ko na nang mag-ingay. Kasi ang politika, sobrang madumi. So pwedeng piliin ni De Lima na manahimik na lang. At mag-enjoy na lang sa buhay. Pero ang tanong, bakit si De Lima hanggang ngayon maingay? Di ba? Magtatanong ka sa sarili mo talaga, nakulong ka na. Mahirap ang buhay, sitwasyon doon sa loob ng kulungan. Ngayon, paglabas mo sa kulungan, maingay ka pa rin. Na sa pag-iingay mo, ito na naman ang cause para makulong ka ulit. Di ba? So, inanalyze ko yun. Ang argumento na si De Lima involved dito sa mga mali-malitang natanggap, ako in my own analysis, posible. Kasi kung obserbahan mo si De Lima, bakit siya maingay? Bakit halos hahalik at kakampi sa administrasyon? Basta sa usapin na kontra sa mga Duterte, maingay siya. Di ba? Ito lang yung payo kay De Lima. Hindi ka ba takot, De Lima, na si BP Sara ang maging presidente sa 2028? At dahil si BP Sara ang magiging presidente sa 2028, baka yan ang reason na mabalik ka sa kulungan. Kasi itong mga, siguro itong mga akusasyon ngayon sa 11 na ex-Marines, hindi ito uubra under the administration of BBM. Pero, sige, hindi ito magtatagumpay sa under the administration of BBM. Pero what if magiging presidente na si BP Sara sa 2028? Baka buksan na naman uli ito sa administrasyong Duterte. Yan ang masasabi kong good luck na lang. Kasi bubuksan ito eh. Lahat ng mga kaso, lahat ng mga akusasyon laban sa administrasyon na ito, sa mga kalaban ni Duterte, na hindi umubra under the administration of BBM, I'm pretty sure na pagdating sa panahon under the administration of VP Sara, babalik ito lahat. Yan ang sigurado ako. Kasi syempre, ang administrasyon ngayon, may pagkabayas sila ngayon, di ba? So, ayan, yun lang ang sa akin, no? Kasi, hindi ka naman mag-iingay na galing ka sa kulungan. Hindi ka naman mag-iingay kung walang kaching-kaching. Di ba? Yun lang ang sa akin. Kasi, kung ikaw, hindi naman siguro bobo si De Lima na hindi siya makarealize sa kanyang buhay na mas mabuti na lang manahimik ako. Di ba? Pero pinili niya talagang mag-ingay. Pinili talaga niyang mag-inigat. Sige ka. Hindi malayo yan. Tingnan natin. Wag kang mag-alala, De Lima. Hindi yan uubra yung hindi uubra
allegation nila sa iyo under the Marcos administration. Pero watch out ka pagdating ni BP Sara. Eto kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, you heard it here sa ating mga talakayan. Mag-comment po kayo, babasahin natin ang mga komento ninyo sa comment section, okay? Paki-like, paki-share para na makalat itong ating talakayan, no? At marami po ang makaalam at makaparticipate sa ating mga discussions, okay? At sa mga first time at bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. At kapag nakasubscribe na kayo, updated na kayo sa ating mga trending na balita, okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.